mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nangalayan after 2 days. Gi-applyan nako ang akong allergy sa relo og AXL Makabuhay skincare oil. Naayo akong allergy. Nindot kayo ang AXL Makabuhay skincare oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug humot siya dili ka maulaw ang haplas bisan sa daghang tao. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libad? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen, Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian. Nagtumar ako sa Bila-Bila tapos ilaad to kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na. Tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan ako kuan, hapyas, Bila-Bila. Kumanak, makalakaw naman ko. Sa sigitay na, na-stroke. Na-stroke ka? Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. So, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pag-bilay protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Alang sa wala pa mahibalo, barato ang mga medisina diha sa New Family Drug. Noy, ayaw na kamo pagpaulahi. Ang New Family Drug nahibaw-an sa tanan, labi na sa katawhang Surigao-non, sa isla sa Siargao, isla sa Dinagat ug labi na dinhi sa atong probinsya, ilabi na sa probinsya sa Southern Leyte, kay bisan asa kamo magsuroy-suroy aron mangita sa barato nga medisina, diha gihapon pauli sa New Family Drug nga ang main branch nahimutan sa San Nicolas Street, Surigao City. Ang ilang branch 1 nahimutang sa Diaz Street at bang sa Public Market ug ang bagong abling branch sa Rizal Street at bang sa Caraga Regional Hospital. Ang ilang mga medisina puro bag-o, busa ayaw kalimti, basta mga medisina nga bag-o diha na sa New Family Drug. Branch 3, Borromeo Street near Hotel Tavern. Branch 4, National Highway, Badass, Placer, Surigao del Norte. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay. Dumit mantsa. Hello Bright Bar Blue.
cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Manoy Wilbert Wisely po. Bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan, at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan. Kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Naging malakas ang pangangatawan dahil sa natural megadose of vitamin C IV ng Doc Alternativo. Nakaya ko, and then second day, nung second na infusion ko, after nung second, again, ang first effect sa akin nung gamot is, nung vitamin C is, antok na antok ako. Tapos, after that, pinahinga ko kasi sabi na rin ni doktora. Ako po si Shirley Osorio from Solano, Solano, Nueva Vizcaya. I'm 51. Pumaba sa kaepektibo ng Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa Surigao City, matatagpuan sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. No approved therapeutic claims. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa Tagdumala ug magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS, Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Takna sa Radio Ronda og tibok kapubudan alas 6:16 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisidya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Rosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug dinupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada. Crusada Reloaded. Crusada Reloaded. Crusada Reloaded. Mga gana, kumusta og mayong gabi? Welcome sa laing hugna sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Crusada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma og kalinaw, maingon man ang pagpasalamat sa kahitasan. Sa laing maanindot nga adlaw nga kita nagkauban. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparang partner sa Pikas Lawak, Basti Dahog. Og Paing Agra.
Transmitter side may kagalaan. Tokayo Bung Abad. Hinigapon higala sa kahanginan. King Dilarusa, magiguban ka ninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa kagabiyon. Alang sa mga headlines o pipila kay sgutanan karong gabi una. Apan sa dili pa Merry Christmas sa tanan. Happy holidays kaninyong hurot. Amping ang manguliay, amping ang nag-travel pa lang, amping pud ang naas balay. Kaya arabay syndrome may kagalaan kana gitawag nilag basta holidays may kagalaan. Daghang pagkaon, mainom, amping gitang tanan mga kaigsuunan. Ning adlaw Miyerkules, Pizza Banchingko na sa bulan sa Disyembre magiglaan tuig 2024. Tanan nga nagsunod mga kagalaan via Facebook, maingon man sa YouTube mga kaigsunan o tagsa-tagsa ka mga radio set, sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Happy holidays kaninyong tanan. Ino nila ang pinaskuhan Gcash na lang para daghan po tag mabahin-bahin mga kaigalaan. 0912-8939-493. Tawa si Sir Rusty. Basta daw Christmas, basta birthday, karon may kagalaan, di na usong regalo, Gcash na lang daw. Munang kadaghanan atong makitaan, pa-Gcash naman dyan. Alang sa mga headlines o pipila kasgutanan karong gabi una. Mensahe sa Pasko ni VP Sara og nabuhat sa Office of the Vice President nagpahimangno sa tinuod nga serbisyo publiko. Samtang pagtagaw-taw ni Senator Amy Marcos kalabot sa nasudnong pundo, kulang pagtino ni Congressman Rodante Marcolita. Sa laing bahin, nagkadaghan o nagkalapad na sentimento sa katawhan, gitudlong hinungdan nga hangtod karon wala pa pirmahin ni PBBM ang nasudnong pundo. Masig malipat lang punta. Sa pikas bahin, nag-viral nga pagiginabi ni Tambaluslos sa AFP na bisto. At tubangan pa niya gikuha ang video. Daghan na gidon ang nakauyon may kagalaan. Sa katapusan, binilyon nga ayuda sa tibuok tuig, ibubo atol sa eleksyon, pagsiguro sa kadaugan sa administrasyon. Una sa tanan, happy birthday ngadto kang Pris Manny Lumanaw. Sa Regional PDP President Prexy Manny Lumanaw, pagtimbaya gikan kang Pres Matt Garcilaso gikan sa East PDP CC kon Surigao PDP City Council may kagalaan o kauban ang tanang opisyalis. Basta mga Manny Manuel, ingani gining mga panahon na gi pakataw mga igsuunan.
hapit na Manuel po to kay belated happy birthday. Kaya nakuha na ko iyang apelido ni James Louie Caberio. Og sa tanan nagsaulog sa inyong adlaw na tawhan, anniversary og kinatibuk-an nga mga kasaulugan. Mayong pagsaulog ninyong hurot. Maradyo na Pasko, Sir King, pati taga Krusada. Pati mga taga Krusada. Gikan kang Sir Lorito Giritan. Ato nang paminawon ang pasiunang Paskuhanong mensahe ni VP Sara kay porte daghana atong lakbitan karon may kigalaan ang nagkalain-lain nga mga viral video. Tuyo ko na to may kigalaan. Happy birthday Sir Manny Lumanaw and God bless, Merry Christmas usab. Gikan kang Pres o kon Vice Buds Badang Kusinyero. Paskuhanong mensahe may kigalaan ni VP Sara Duterte. Atong paminahon. Yun na pa mga kigsunan atong tagaan og audio. Ngayong Pasko, sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, kaspalad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahan magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahon ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig haninyong tanan. Tingog biglaan ni VP Sara Duterte. Atong lakbitan ang mga pahimangno may kagalaan. Usa ka vlogger nagpahimangno mga kagalaan ngadto kang PBBM. Si Kuya Ed TV mga kaigsuunan, wala kapugong og uban nga mga pagtimbaya ngadto kang VP Sara atong paminawon mga kaigsuunan. Huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer. Sa sala na ikaw ang gumawa. Tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo matatapos din ang ligaya mo. Ang tuluman ng Krusada Reloaded may kagalaan hatod kato sa MiG tracking o MiG lending. Hatod usab ka na ito may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kanay Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Hatod usab ka na ito ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Yuipko. Atong isunod ang mga nagkalain-laing mensahe may kagalaan. Pagpadayag usab ngadto kang VP Sara.
Ang Tulumanong Crusada Reloaded mga kaigsunan hatod kanato sa EH Live Center pinaagi ni Chief Edel Roders. Mga nagkalain-lain unya nga mahimong produkto nga inyong mapalit isip suporta sa atong Tulumanong Crusada Reloaded. Maingon man ang DLC Products pinaagi ni General Manager kon GM Chris Marzo mga kaigalaan. Tingog kadto sa napuno mga kaigsuunan nga sentimento sa usa ka vlogger human nga matud pa ni veteran journalist Jason Sang nga dunay AIDS matud pa. Si PBBM ang meaning niya sa AIDS may kaglaan as if doing something. Kunuhay nga dunay gibuhat mga kagalaan. Daghan kaayog mga viral video ug mga pagtimbaya ang atong ipalusot may kagalaan. Una nato paminawon ang tingog ni VP Sara. Mensahe may kagalaan ngadto sa katawhan maingon man ang iyahang pagpasalamat mga kaigsunan. Murag dunay gibuhat gipatawag ang tanang mga gabinete. Amo ni bantayanan may kagalaan kay sa pastilan mao ni lig-on nga mamahimo natong tutukan kay umaabot ang January 13 mga kaigsunan. Mauna ni siya ang gitawag may kagalaan na paghukom o inon ta rally protesta sa rakton niya pagkasulti. Good eve, Idol. Happy New Year. Gikan kang Samuel Lingatong. Laing nag-viral may kagalaan atong pasadahan nga mga istorya. Kini kuani para ni kang VP Sara. Kasi gusto ko po talaga parang mumura kayo. Kayong dalawa po natatagig mo. Pati ako din po talagang kasi ako talaga kayo. Yung mura niyo din, isa din yung sa mga papalaka sa akin. Check ka sa submit lang. Ngayon, pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Amo, nasta tayo digong. Iya to, basta dili niya masabtan, veto. Pero karon wa na, mo nagbitoon ang gawas ani may kagalaan. Daghan tag mga pasadahan mga kagalaan. Merry Christmas sa atong mga kaibanan sa mga opisyalis ng PDP laban Surigao City Council dinhi sa Surigao City ug Surigao del Norte. Gikan kang Badang Kusinyero. Gikan sa Ukraine may kagalaan atong paminawon usab ang ilang mga pagtimbaya mula sa OFW GMAC Ukraine Chapter. Ng maligayang Pasko mula sa aking pamilya hanggang sa iyo, lalo na sa mga OFW na katulad ko sa manpanik kayo ng mundo ngayon. At gusto ko naming batiin ang ating Vice President Sara Duterte ng maligayang Pasko mula sa OFW
GMAC Ukraine Chapter. Sana gabayan kayo at patuloy pa rin patnubayan ng Panginoon ang iyong pagsilbi sa ating bayan. Nandito po kami laging susuporta sa iyo. Hi, VP Sara. In behalf of our Cordilleran community in United Kingdom, gusto namin iparating ang aming pagbati ng masaganang Pasko. Masayang bagong taon sa inyo at sa family mo. Ito lang ang dapat at dito lang kami susuporta sa iyo. And Inday Sara, be filled with the joy and that only God can do. Inday Sara, we pray that God will guide you and live the happiness to bright future. Merry Christmas! From Arizona, Germany! Magandang araw sa ating lahat ng mga sa aming panig ng mundong binabati namin sa mundang Vice President Inday Sara Duterte at sa Tatay Digong ng maligayang Pasko mula dito sa bansang Netherlands at nagpapasalamat kami sa inyong serbisyo para sa ating mga Pilipino. Sana hindi kayo sasawa na paglaban ang nararapat sa ating mga Pilipino at nandito lang kami para suportahan kayo. Hindi namin kayo iiwanan. Maraming salamat po. Ubay-ubay ni sa may kagalaan. Pagitagaan tog pagtagad ang pipila lamang ka nahimong nagpadayag sa ilahang Paskuhanong mensahe ngadto kang VP Inday Sara. Good evening, Sir King. Gikan kang Kale Jasro. Ang tulumanong Krusada Reloaded mga kaigsuunan. Gipaluyuhan sa gihapon sa atong nagkalain-lain nga mga sponsors apan atong pagtimbaya ang ato ang tagaan o sa pagtagad mga kaigsuunan. Nagloading naman diri ang atong computer mga kaigsuunan. Anyway, ato sa ning ipadungog kaninyo ang uban nato nga mga gianda mga kahigalaan. Basta mon walang iwanan, mabuhay ang PDP laban with VP Sara Duterte. Gikan kang Godfrey Rina. Sir, kumusta? Og mayong gabi din ha. Patay ni akong partner kani adto may kagilaan. Basta na operasyon, wa gyoy balibaray. Ang tuluman ng Krusada Reloaded mga kaigsuunan, hatod kanato ni Senator Bungo. By the way, may kagilaan, doon ay bag-o nga survey kaning gipagawas sa Tanjiri. Pagpagawas niya may kagilaan, gisaway kini ni veteran journalist Jay Zonza, gumikan kay fake survey matod pa. Kay ispoko mo ng nilabaw tanan, porte nag-asa, gikan sa presidente, paingon sa Senate President, appeal may kagilaan, si Tamba. Unya si Inday Sara, porting gamaya, porting umusa. Pagkondisyon kini sa inyong panghuna-huna mga kagalaan. Pagkondisyon kini sa katawhan gamit ang salapi mga kaigsuunan.
napailaing nag-viral ato ang sudlon mga kaigsuunan atong ipapaminaw kaninyo ang viral atong balikan kining pakighinabi ni Tamba mga kagilaan sa AFP. Nakuhaan sa video mga kaigsuunan, paminawan ninyo. Ang nagkakuwag video na stubangan niya unya nagtrending, nag-viral may kagilaan buti pasabot kauban ra niya nga kongresista. Ngawa na pud tingali kauyon may kaigsuunan atong paminawan. Congressman. Subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify. The bicameral report this afternoon. So please stand up. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell them when you will be top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate this to the troops on the ground and then I will include my speech during the AFP. So I've got decided here in the Balkan, because it will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some balance to you and to the troops. Balita ko na kalakas na ni Uy. Tingog to ni Tambi gisundan sa tingog may kagilaan ni Attorney Harry Roque. Kay wa na ni ikita kung sa Attorney Roque may kagilaan. Ni Batsi na. Tuwa kini sa Amerika sa ilang pagtuo. Iyan ang gipalugwa nga nagisaaran og 200 gikan sa 200 munong mahimong 350. Unya may kagilaan na unsa bang pagkaunsa mga kaigsuunan nga ang budget naman din nila ang gipahakan sa AFP unya gibutang mga kaigsuunan didto ra pod sa ilahang kunuhang allowance. Isunod nato ni ang iyang hamubo nga pagsaysay kalabot ni ining kumbati sa politika nga lagi matud pa duna gyoy mahitabo ni ining mga aktor sa Quadcom. Pero pasidaan niya, di ta magkumpiyansa may kigalaan kay Pastilan. Magbaha ang ayuda nga gihimong legit may kigalaan atol sa eleksyon nga gitawag og pagpamalit sa inyong boto. Good evening, Sir King is watching. Ibubo ning tanan karong eleksyon ang isa ka tuig matud pa may kigalaan. Ang isa ka tuig nga gitawag nato may kigalaan nga budget ibubo sa ayuda karong umaabot nga eleksyon. Pero ano ngayon ang laban ni Uy na merong 100 million na pamigay si Abante? Siguro, ang pag-asa mo lang ni Uy dyan kay Abante, kung alalahanin ng taong bayan na winaldas ni Abante ang tiwalang binigay sa kanya at ang pondo ng gobyerno sa mga investigasyon na ginamit lamang para apihin ang mga kakampi ni Duterte. Huwag niyo po kakalimutan yan, mga butante ng Maynila. Hindi lang po yan kay Abante, pati yung Chua. Nako, nakailang hearing na sa confidential fund na hindi na dapat naman binubusisi dahil ito ay meron ng seal of good approval, unqualified opinion ng COA. So kung ano mang kababalaghang ang iniisip ni Chua at ng kanyang Committee on Bad Government dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara, yan ay guni-guni na lang nila. Sir King, good evening. Gana na himuon 2 ka oras imo programa Crusada Reloaded. Pedro Esmeralda Ulaco. Mas dako lagi itong beranan na, sir. Lakbitin nyo ang GCash kay basig
maka-extend ta kung dako-dako atong pundo. Dahil salamat ug may gabi. Ato para yun sa pagpaminaw. Liderato ng ating simbahan. Tanggapin ang pera. Lalong-lalo na galing yan sa kabalang taong bayan. Pero bumoto sang-ayon sa konsyensya. At itigil na natin yung mga nagwawaldas ng pera para sa Kongreso, lalong-lalo na. Ang Kongreso po, ang trabaho niyan, tagagawa ng pulisiya para malutas ang problema ng unang-una, walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. Kakulangan ng trabaho at bababang sweldo. Yan po ang dapat tinututukan nila. Hindi ang pagpupulbos sa mga kalaban sa politika. Hindi para itaguyod ang walang kapanapanalo para maging presidente o maging prime minister. Hindi para itaguyod ang charter change para maging Marcos forever ang gobyerno. Yan po malungkot. Pera natin ang panggigisa sa atin. Igigisahin nila tayo sa sarili nating mantika sa pamamagitan ng mga ayudang yan. At syempre, 7 billion po, 7 billion ang naging utang ng panahon ni Presidente Duterte na ang 6 na taon, meron pang COVID, meron pang Marawi. Pero alam niyo ba itong si Marcos sa 3 taong panunungkulan, 4 billion ang inutang. Wala namang kahit anong abirya gaya ng COVID at ang Marawi na nangyari. So at the rate he's going, kung talaga magpo 4 billion na naman siyang utang, 8 billion! Eh wala namang kalamidad na dumaan sa atin na gaya ng COVID na kinailangan mabigay ng ayuda dahil walang hanap buhay ang taong bayan. Inubos lang pambili ng boto para mga bugok manatili sa pwesto. Papayag ba kayo? Gagamitin ang pondo ng bayan para maghalal ng mga kongresista na isusulong ang impeachment laban kay Vice President Duterte na ang Vice President ang pinakamalaking mandato na nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas. Papayag ba kayo? Gagamitin para sabihin ng mga kongresista na mangurakot ang Vice President samantalang ang COA na mayroong tanging kapangyarihan na magdesisyon kung merong kawaldasan ng pera ng taong bayan ay nagsabi walang kawaldasan na nangyari sa paggasta ng budget sa Office of the Vice President noong 2022. Yan po nakakalungkot. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Pero, wag po kayo makakalimot, ha? Tanggap lang kayo niyan. Hindi yan galing sa bulsa nila. Forget it. Wag kayong mag-thank you. Dahil ni isang sentimo dyan, hindi galing sa bulsa nila. Pati nga yung mga ayuda na galing sa DSWD, pag may bagyo linalagyan ng pangalan nila. Epal talaga. Ako po naging politiko rin ako, pero pag ako namigay ng ayuda, hindi galing sa DSWD. Galing sa bulsa ko o galing sa mga kaibigan ko. Never galing sa gobyerno. Dahil kapag galing sa gobyerno yan, tanging DSWD dapat ang namimigay. Yan kasi yung desisyon sa kaso nga ng Belica na akong tumayong abogado. Bakit ko naman lalabagin yun? Diba? Well, alam nyo, 5 balita na talagang naging unconstitutional ang ating 2025 budget na naratipika ng parehong kapulungan ng Kongreso. Bakit siya unconstitutional? Kasi ang pinakamalaking budget ay napunta sa DPWH. Tama kayo DPWH para pondohan yung mga flood control project kung saan halos kalahati kinukurakot ng mga senatong at congressmen. Subsistence loan allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify in the bicameral report this afternoon. So please stand up. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I just talaga yung mga importante mga proyekto na habang walang pondo ay hindi mapopondohan. May kagalaan. Atong giputol to kadali kay gibalik niya og play katong tingog ni Tamba nga gisaaran ang EFP nga tagaan may kagalaan og dugang nga pundo o allowance nila pastilan. Merry Christmas Sir King, gikan kang Randy Santisas. Ang wish nimo Sir Pedro Esmeralda Olaco sir, mamahimo ng matuban kung magtinabangay ta bisan ginagmay lang. Dako-dako atong obligasyon sa istasyonan
I hope ganahan kay ko bisa pagtulog ka oras magyaw-yaw diri may kagalaan. Kay ang tanan nga dili nila ibalita o di niyo madunggan mga kaigsuunan sa nagkinanlain nga mga mainstream media dinhi sa ato ang Tulmanong Crusada Reloaded inyo madungog mga kagalaan niya paminawa kung portin daghanang kwarta ang magbaha karong umaabot nga eleksyon kung asa ibukbo matud pasud sa isa ka ang usa ka tuig sud sa usa lamang ka eleksyonan ibukbo aron masiguro ang kadaugan atong padayon sa pagpaminaw si Attorney Harry Roque. Sabihin, yung mga yan gaya ng mga yung ating counterpart financing para sa mga foreign funded projects, yan po yung linalagay nila sa program funds. Samantalang, yan ang mga proyekto na po pwede nang gawin kung bibigyan lang ng counterpart financing ng Pilipinas. Hindi po nangyayari. Napakalungkot po. Alam mo siguro, unang-una, labag sa saligang batas yung pagbibigay ng mga senatong at congressman sa ayuda. Yan po ay kaso ko, Belica versus Congress of the Philippines. Na talaga, ang trabaho lang nila bumuo ng pantaunang budget. Matapos niyan, hindi na sila dapat nakikialam, maghihimasok sa implementasyon. And yet, dinagdagan pa nila. AIX, TUPAD, at ngayon, yan, AKAP. O, imbis na mawala, dinagdagan pa sa panahon ng eleksyon. Ano na ngayon ang pag-asa ng mga talaga namang dapat maihalal sa ating Kongreso dahil hindi sila nag-aaksaya ng panahon sa mga investigasyon ng Quad Committee? Ano na yung mga tsansa ng nais magsilbi dahil meron silang kakayahan bukod sa pagsa-cite in contempt sa mga resource persons na hindi naman dapat sina-cite in contempt dahil labag na ang ginagawang investigasyon ng Quad Committee. Kaya tuloy, bulok ang mananatili sa Kongreso. Mabuti na lang ay merong term limits. Goodbye Barbers. Papalit sa kanya yung asawa niya. Goodbye Fernandez. Matatalo yan. Matatalo yan ni Hernandez bilang Bulacan na governor, no? Yan mga 3-termers. At goodbye Paduano. Kasi third term na yan si Paduano. Kaya naman walang pakialam yan. Okay? Dahil alam mo niya na kailangan siya magpahinga ng 3 taon. Samantalang yung mga re-electionista, nako, please lang, abante. Ang balita ko, napakalakas na ni Uy. Pero ano ngayon ang laban ni Uy na merong 100 million na pamigay? Si Abante. Siguro, ang pag-asa nilang ni Uy dyan kay Abante, kung alalahanin ng taong bayan na winaldas ni Abante ang tiwalang binigay sa kanya at ang pondo ng gobyerno sa mga investigasyon na ginamit lamang para apihin ang mga kakampi ni Duterte. Huwag niyo po kakalimutan yan, mga butante ng Maynila. No? Hindi lang po yan kay Abante, pati yung Chua. Nako, nakailang hearing na sa confidential pa na hindi na dapat naman binubusisi dahil ito ay meron ng seal of good approval, unqualified opinion ng COA. So kung ano mang kababalaghangang iniisip ni Chua at ng kanyang Committee on Bad Government dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara, yan ay guni-guni na lang nila. Yan po ang dahilan ngayon kung bakit ganito ang budget. Para yung mga re-electionistang bugok, gaya ni Chua at ni Abante, manalo dahil meron na silang 100 million na ayuda na pamumudmod in time for elections. Pero mga kababayan, kung kayo'y Katoliko, pakinggan niyo po ang sinabi dati ng ating mga liderato ng ating simbahan. Tanggapin ang pera, lalong-lalo na galing yan sa kabalang taong bayan. Pero bumoto sang-ayon sa konsyensya. At itigil na natin yung mga nagwawaldas ng pera para sa Kongreso, lalong-lalo na ang Kongreso po ang trabaho niyan, tagagawa ng pulisiya para malutas ang problema ng unang-una, walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at bababang sweldo. Yan po ang dapat tinututukan nila. Hindi ang pagpupulbos sa mga kalaban sa politika. Hindi para itaguyod ang walang kapanapanalo para maging presidente o maging prime minister. Hindi para itaguyod ang charter change para maging Marcos forever ang gobyerno. Yan po malungkot. Pera natin ang panggigisa sa atin. Igigisahin nila tayo sa sarili nating mantika sa pamamagitan ng mga ayudang yan. At syempre,
7 billion po. 7 billion ang naging utang nung panahon ni Presidente Duterte na ang 6 na taon, meron pang COVID, meron pang Marawi. Pero alam niyo ba itong si Marcos sa 3 taong panunungkulan, 4 billion ng inutang. Wala namang kahit anong abirya gaya ng COVID at ang Marawi na nangyari. Merry Christmas to all. Gikan kang Evelyn Aranzado. Ang tulumanong Krusada Reloaded may kaglaan hatod ganato ni Provincial Board Member Jeff Larong. O kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Igsoong Castrense. Merry Christmas sa inyong tanan. Dalit usab ka na tumikiglaan ang tulumanong Krusada Reloaded ni City Councilor Joy Partner UIPCO og City Councilor Basti Nagas. Atod usab ka na to sa MIG Tracking og MIG Lending. Mayroon man may kiglaan sa Lison Food Corner og Kusina di Amor na mahimutang sa dalang Narciso Gonzales ning ato ang Dakbayan. Maayong gabi, Sir King, gikan kang Simrod Villanueva Alyedor. Ang tulumanong Krusada Reloaded mga kaigsuunan. Atod usab ka nato sa EH Live. EH Live Center may kiglaan pinagi ni Chief Edel Roderos. Mangon man may kigsuunan sa DLC Products pinagi ni GM Chris Marzo, Dodge Rome Robert John Sirada, Gina Gonzales, Sandy Artiaga Santisas, si Semrod Alidor, Rosita Rongcalis, John Ligad, Grace Morpols, Samuel Lingatong, Tapol Rodriguez, Anthony Lanoza, Ronald Rim, Lim Sako, Joel Francisco Villanueva, Lorito Giritan, Juyes Lumanog, Jeremy o si Nissan Gizon. Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Mayong pagpaminaw ngadto kang Gabriel Gayuso gikan ni Randy Santisas. Dan salamat Sir King way sapayan. Doon kita'y 3 minutos may kagalaan nung musangko ang rasite sa kagabion. Dili na to makuha gihapon mga kagalaan ang galuding yun. Anyway, ato paminawon subli makigsunan ang Paskuhanong mensahe ni VP Inday Sara. Magandang araw sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, kaspalad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa.
lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahon ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig haninyong tanan. Tingog ko tumiglaan ni VP Sara Duterte. Ang Paskohanong mensahe mikiglaan sa atong Vice Presidente. Hatod usab kanato ang tulumanong krusada reloaded mikiglaan ni Mr. Malasakit ni Senator Kuya Bongo, ni Senator Christopher Lawrence Bongo, mga kiglaan. Atong paminahon nga nung nadilatar ang nahisgutan nga pagpirma atong paminahon si Congressman Rodante Marcolita uban ang sa Net 25. Ipanag-iyahan sa Iglesia ni Cristo may kiglaan nga programa ni Nelson Ogjen. Hindi po napirmahan ng Pangulong Bongbong ang ating pambansang budget. Kasi dapat po, nung huling tayo nagprograma, na-expect natin na 20 ng Disyembre. Kung 23 na po ngayon, ano ho bang balita ninyo sa Kamara? Kung mapipirmahan ba ng Pangulo? At kasi ako nakikita ko, mas magiging malaking problema kung hindi po malagdaan ng Pangulo ang ating pambansang budget bago matapos ang taon. Napipirma naman siguro, Jen. Pero kaya siguro nabalam dahil nga sa maraming mga sektor ang nag-react. Dahil nga sa naging final form nung budget pagkatapos na isumite yung bicameral conference report. Isa sa mga nag-react, nagbigay ng may titulo yung kanilang manifesto, Luwakan Manifesto. Ito ay pinirmahan ng retired and concerned members ng AFP Gen. Ay, opo. Ng PNP, uniform personnel, UP Vanguard. Opo. At ilan pang mga concerned citizens ng ating bansa. Karamihan nga talaga ay nasa militar, PNP, at meron ding nanggaling sa civil society. Ang bilang ng mga signatories dyan, 193. Ganun karami. Madami. Palagi ko, hindi naman pwedeng hindi bigyan ng atensyon yun sapagkat doon sa kanilang sulat, ito ay sulat, manifesto na ipinadala nila sa ating Pangulo ng Bansa din, President Bongbong Marcos. At doon ay binanggit nila yung mga ilang bahagi ng kanilang sulat. Opo. At sabi nila, halimbawa yung unjustified budget increases, sabi ni Kasi yung mula dun sa NEP din, yung NEP ito yung National Expenditure Program. Opo. Pangkaraniwan, isinusumitiyan ng Pangulo sa Kongreso. Yun ang magiging basis ng pambansang budget. Pambansang budget. At yan nga ang pagtatalo ng dalawang kapulungan. Opo. Nakita nila na yung Senate budget na nakalagay sa NEP ay 12.8 billion lamang. Pagkatapos ng Bicam-Gen, ito ay na-increase sa 13.9 billion. Sa makatid, sabi nila, merong 1.1 billion na increase. Tinaas. Gusto nilang malaman, bakit nagkakaganon? Sa House naman, sa House of Representatives, ang original na budget na nasa NEP, 16.3 billion. Bakit naging 33.6 billion? Naging times, 200 times. Merong increase na 106%. Or 17.3 billion. Grabe. At tapos ang DPWH budget, yung original na nakaporma dyan, 825 billion lang. Naging 1 trillion mahigit. Nauwi sa 1.1 trillion. Malaki niyan,
o increase of about 35%. Opo. Hiliman ka? Ayun, bukod doon, may sinasabi sila, bakit ninyo isiningit yung akap? Ang inaano nila, tinatanong nila yung BICAM conference, sapagkat doon sa NEP kanya, miski sa pagtatalo ng 2 kapulungan, nung dinideliberate yung budget, mapa Kamara, mapa Senado, wala naman yung item ng akap na yan. Bigla na, ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. So, merong sumulpot na 21 billion naman sa House of Representatives. Bali, dagdag ito. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala, no? So, kung tutusin, kasi... Kaya pala 26 billion, Kong. 26 billion na ano. Ngayon, ang problema kasi dito, ito diniscuss na natin initially ito, Jen. Kasi yung AKAP ay para sa, acronym ito di ba? Ayuda para sa, parang kapus sa kita. Kapus sa kita, ang tinatarget daw nila yung near poor. Ang problema dyan, alam mo, pagdating dyan, di kahon yung near poor eh. Hindi basta-basta sinabi mong near poor eh. Merong pamantayan ito eh. Hindi ganun na. Paano nila tatargetin yung near poor na sila lang? Halimbawa, yung mga leaders namin sa House of Representatives o leader ng Senado, halimbawa, pumunta sa isang komunidad at namigay. Ibig mo ba sabihin lahat ng nabigyan eh, nandun doon sa kalagayang near poor, kapos ang kita? Paano ko sabihin ng lahat na base sa kanilang sariling pantaya, pare-pareho naman tayong kapos, ha? Oo nga naman. Palagay mong gano'n ang pantaya nila. Pare-pareho tayong kapos. Bakit 10% lang ng aming komunidad ang nabigyan nyo? Paano yung 90%? So, hindi magiging malinaw ito. Pagkatapos, ano yung mekanismo dito? Yung ang mekanismo, kasali na yung pamantayan dito. Sino ang kumuha? Sino ang nag-target? Baka mamaya mga puro kaalyado nyo yung binigay nyo, hindi mo maalis yun. Pagkatapos yung puntong i-audit mo na yan, paano i-audit yan? Kaya masama ang loob nito, parang nakikita ko medyo masama ang loob nila kasi sa harap ng pagtaas na binabanggit natin, Jen, Nelson, nakita naman nila yung deduction sa mga ahensya na nakatutok naman doon sa mapangkaraniwang mamamayan. Halimbawa, Department of Agriculture. Number 1 yan. Binawasan ng 20 billion. Hala. Laki. Teka muna kanya. Anong magiging impact naman sa farming itong, bakit mo babawasan ng 20 billion? Pagkain yan ko. Department of Education, 22.5 billion ang tinanggal. Importante din yan. Hindi ba ang kalidad ng education natin dyan, bumagsak na nga eh. Totoo po. Magbabawas ka pa ng 22.5 billion, sabing ganun, magiging magiging laban dun sa provision ng saligang batas na nakalagay sa Article 14. Na sa bawat budget, kinakailangan magkaroon ng pinakamalaking priority budget. The highest prioritized budget, education. So bakit ngayon dito tinanggalan mo ng 22.5? Department of Health dyan, tinanggalan ng 25.8 billion. Mahalagang departamento. Department of Labor, Nelson, binawasan ng 18 billion. Department of Social Welfare, DSWD, sa taya nila, 97 billion, although sa record ni Senador Amy, 94 billion. Palagay mo na lang, 95, malaki pa rin yung... Almost 100 billion pala kung ano. Dito makikita mo, ano ba yung pangkaraniwang sinaservisyo ng Department of Welfare? Hindi, mahihira. DSWD. Kalamidad. Nandyan yung mga 4Ps. Nandyan yung mga programa na pagka mag-graduate ka na, para hindi ka mabitawan ng pag may bibigay pa rin sa yung mga mga livelihood, mababawasan yan necessarily. Department of National Defense, kinaltasan ng 15 billion. So, ito yung ito yung pinoproblema nila. Ngayon, Jen, kung halimbawa pipirmahan ng Pangulo, meron sa balita nakalagay, pipirma ng Pangulo December 30 yata. Yun ang ako ko, batay daw sa pinalabas ng PLLO. Kung halimbawa itong pinag-uusapan natin na itong concern nitong Luwakan Manifesto na to, kunwari
sabihin ng Pangulo na, di balik, bibito ko na lang. Bibito. Line dito. Pwede rin yun. Paano yung kinaltasan? Paano yung dapat mong ibalik? Hindi mo na magagawa yun eh. Kasi tapos na yung tapos na yung deliberation debate. Yes, meron ng report ang BICAM. At nakasubmit na doon. Ngayon, ang magiging problema rito, pag inihalo natin sa diskusyon natin ngayon, yung pagkakakaltas ng PhilHealth Fund. Na 97 billion din po yun. Hindi, parang 74 billion. 74 billion, medyo may konting yun, may konting may emotional issue doon sapagkat ang sinasabi nila na meron daw silang reserve fund. Mga 400 billion na po sila. Meron silang sinasabing surplus, merong unused. Actually, yung sinasabi nilang unused, hindi unused ang term doon eh. Reserve yun eh. Reserve fund. Reserve fund yun eh. Kasi kung titingnan nila yung batas ng PhilHealth Gen, Nelson, kailangan talagang meron silang reserve na katumbas ng dalawang taon. 2 taon, kulang pa nga yung 600 billion na yun. Naalala nyo na kwentahin natin na halimbawa yung per capita ng doon na lang per capita ng kanilang medical requirement talagang mga kailangan mo. Nandito pa si Kuya Benny noon eh. Ang nakwenta natin 1.1 trillion eh. Kung tutuusin mo, kung talagang i-enroll mo lahat ang Pilipino. Dulo kita'y 10 minutos malabay sa alas 7 antak na sa kagabion. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan. Hatod kanato ni Senator Kuya Bungo. Hatod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner Yuipko. Maingon man ni kanhi City Councilor o Provincial Board Member Sim Castrinse. Ang tulumanong krusada reloaded may kaglaan hatod kanato ni Provincial Board Member Jeff Larong. Maingon man sa MIG tracking o MIG lending. Lakip na may kaglaan sa Lesson Food Corner o Kusina di Amor na mahimutang sa Dalang Narciso o Gonzales ni atong Dakbayan. Mga produkto, herbal products na mamahimo na itong mapalit pag nahidangat na. Sa gayon nga mahidangat na din sa ato ang syudad. Pinaagi sa EH Live Center, pinaagi ni Chief Edel Roderos. Mayroon man sa DLC Products ni General Manager Chris Marzo, mga kigilaan. Atong padayon sa pagpaminaw mga kaigsunan, kining pagsaway ni Congressman Marcolita, mga kaigsunan, ni Senadora Amy Marcos, kulang matud pa ang iyahang gibuhat nga pagtagaw-taw lang. Nag-caucus pa kami. Wala man lang binabanggit tungkol sa budget. Pagkatapos, sa kabila ng pagsulat ko, sabi niya ganun, ang ibig niya sabihin, si Senator Grace po, siya ang chairman ng Finance. Sinabi nilang bibigyan kami ng kaukulang dokumento at saka yung mga papeles para ma-justify po yung yung pagkakagawa ng final na forma ng BICAM report. Wala pong ibinigay sa amin. Sabi gano'n. Paano kayo? At saka sabi po namin, kailangan po transparent. Kailangan po makisama po lahat ng miyembro. Maging transparent po ang ating discussion. Para sa ganoon, makita po natin kung ano po yung detalye, paano po naisaayos ang pinaka-final form ng ating ng ating budget. At binabanggit pa niya doon, Nelson, ang ating pambansang budget, sabi niya, kinuha pa niya yung salita nung matandang senador na kung pangalan ni
Dominador Aito na yata dyan. Okay. Okay, kaya naman kilala mo yan. Ako, grade 1 ka dyan. Alam mo naman yan. Aito na, meron pa sa amin. Ako, hindi ko na senador na ganyan. Hindi ko na kabisado. Kasi kilala na sila Mig Subiri na po kilala ko. Mig Subiri na, kasama ko. Ang bansang budget, totoo naman yun dyan Yan ang tatakip sa pangangailangan, sa lahat ng dapat nating gawin ang mga yan siya para serbisyuhin, proteksyonan, ipaglaban ang kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya natin inilatag ang budget na yan. Yan ang makasasapat para tugunin ang pangangailangan. Kabuhayan, lahat ng interes na may kinalaman sa ikabubuhay o pangkabuhayan, pamumuhay ng isang Pilipino, dito nakabase. So sabi, kailangan natin talagang pag-usapang mabuti. Ang problema dyan, ito yung tanong, Nelson, hindi mo ba naisip? Nandun ka naman Di ka na ipaglaban. Oo nga po. Kasi dyan kung ako nandun, magkagulo na kami kung magkagulo. Hindi ako papayag na mapuporma yun at ang magiging papel ko lang, hindi ako pumirma. Nang dahil hindi ako pumirma, okay na sa akin? Hindi. Kasi nakita ko sino yung pumirma Opo. Out of 17 senators, 7 ang pumirma, yung 10 hindi pumirma. Ibig ba sabihin, kung hindi ka pumirma, nakipaglabang ka? Paano dapat ginawa? Dapat hindi sila pumayag. Yun lang sumulat ako. Asan ka ako yung papeles na hindi ako papayag na matatapos ang anong ito nang hindi nyo ako binibigyan. Manggugulo po ako. Kung kinakailangan, magtawag ako ng press con. Bakit po ang nangyayaring palagi? Ay, nangyari na sa akin ito, Nelson. At alam ko, ganyan ang palagi nangyayari. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ito, Jen. Pagkaraniwan, pagkatapos ng sona ng Pangulo, nangyayari naman yan, July Totoo po. Siguro mga ilang linggo, depende kung gaano kabilis na nagawa yung NEP. Ito yung National Expenditure Program. Isusumiti ka agad yan. Palagay mo na after 1 month. So July halimbawa, nagsalita ang Pangulo. After 2 weeks halimbawa, isinabmit ang NEP. Mula sa pagkakasubmit ng NEP na yun, Jen, pagtatalunan na yun, magsisimula yung budget briefing, ito na yung committee. Pagkatapos na mahimay sa mga committee, matagal din ito, ito ngayon ay pupunta sa plenary debates. 2 kapulungan ang gagawa nito, simultaneous ito. Sa mga tweet, sa loob ng 4 na buwan, pagtatalunan ang nilalaman ng NEP na to, at dito mapoporma, dito ma-exercise yung sinasabi nating power of the purse. Yes po. Kung paano ilalatag talaga, pangkaraniwan na ang ating layunin ay maisalba, maproteksyonan, maipagpauna yung interes ng bawat isang mamamayang Pilipino. Doon na tayo 16 minutos milabay sa alas 7 antak na sa kagabion. Di gid ni magsilbi may kagalaan. Kay doon na gipagawa sa pagkakaroon nga hinay-hinay ng nabinay si VP Sara Duterte mga kagalaan. Ang punto nato nini mga kaigsuunan, di man ikalimod nga ilang gikopya ang nahimo nga estratehiya ni Pangulong Duterte kaniadto. But na ako ipasabot may kagalaan nga gipakita sa Pangulo ang tiunay nga pagsakripisyo. Gikontra ang ayang kontrahon, susama sa korupsyon may kagalaan, susama sa droga, ug susama may kagalaan sa seguridad sa atong nasod. Napamatudaan ka na sa Pangulo mga kagalaan. Mao nang nakita ning kasamtang administrasyon nga kung dili lang gyud mausab ang baruganan ni PBBM, di mausab ang iyang pagsuporta ngadto sa hawanan sa Kongreso, bisag unsay gusto ni Tamba Mikigalan matuman. Pero bisag unsaon nagbali-bali may kagalaan, dili ni mamahimong mudulot mga kaigsuunan alang sa mga yanong lungsuranon. Kaya ang gibuhat sa pagkakaroon mga kagalaan, ilang ipamugos ang ilang gusto. Morning budget o uban pa, basta matuman ang ilahang naratibo mga kagalaan.
Pero kita, bisag unsaon magtanaw, kung si Tatay Digong gikan sa opisina sa mayor o bisan kinsa nga opisina sa gobyerno, kinahanglan mawala ang red kaning gitawag nato kining pagsuborno, kining mga padangog may kagalaan. Karon ato nakita pag waldas mas kwarta nga way kabutangan, nangahanaw ang binilyon nga salapi may kagalaan. Ikaw saan mo pagtandi? Pupusit gid siya. Klaro gid kay nga sukwahi may kagalaan. Kumuadto ta sa seguridad, nakig-alyado na sa terorista. Kumuadto ta sa droga may kagalaan, kung napakgang kaniadto ng layas, ng lakaw, og laing lugar ang mga drug lord, ang mga pusher may kagalaan, ni surrender ang mga gagamitan og droga karon nibalik na. Unsa man nato na pagsunod sa gusto nga may tabo niining grupo sa kaparian. Di ba parte ka sukwahi may kagalaan mo nang dili gid ikalimod bisag unsaong panalagratsada mang kaisunan aslo nga dili ta magpalinlang atol sa pagbutar may kagalaan pinaagi ng paghatag nilang ayuda ato gini silang sentensyahan. Mo man importante mga kaisunan. Mao gani labing importante nga ato ang huptan mga kagalaan. Nya inula ang propaganda mga strategies nila karon gibinay na nidulot na kang VP Sara di os-os na makiglaan ang rating na atanan lagi buhat pero ang tao nito nasayod ko nga wala makiglaan mubo na tiyong oras mga kaigsunan ato'y padugan ninyo ang tingog ni VP Sara ato ni siyang ipahabol mga kiglaan. By the way, ang Tulumanong Krusada Reloaded mga kagalaan, by the way, may kaigsuunan. Si BP Sara, giapil na pasakag, giapil na ba ito pagpasakag kaso? Na hipatik sa pamantalaan, kaya tagaan tanig pagtagad sa laing adlaw may kaigsuunan. Giapil sa Quadcom, gipasakag kaso may kagalaan. Giapil sa iyang amahan. Ilag yung gidayon pero sa nahimong pronouncement ni Congressman Ace Barbers wala niya giapil sa iyahang pagyagyag dito sa Kongreso si VP Sara. Pero di ay sa tinuod lang na apil may kagalaan. Ang Tulumanong Krusada Reloaded may kagalaan hatod kanato sa Lison Food Corner. Kusina di Amor nga namahimutang sa Dalang Narciso may kagalaan og Dalang Gonzales ni ato ang Dakbayan. Hatod sa kanato mga kaigsuunan ni City Councilor Joy Partner Ibko o City Councilor Basti Nagas. Hatod sa kanato may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Ato ng pabinawon mga kaigsuunan ang tingog ni VP Sara. Mo ni iyang mamahimong ipadungog ang iyang pagtimbaya pero mo ni kalampusan nga nahimo sa OVP may kiglan paminawa kung unsay nahimo sa buhatan sa atong Vice Presidente. Ang halaga
ng inyong kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP para sa ating mga kababayan. The Office of the Vice President would not have accomplished even half of what we have achieved without your trust in the integrity of the OVP, your dedication to public service, and your commitment to uplifting the lives of Filipino people. We have a long list of organizations to thank, from the government and private sectors, from the business community, people's organizations, local government units, and private individuals. Last year, Pasidungog was a celebration of partnership we forged through the values we all uphold as government institutions with a common pursuit of a better life for Filipinos. We continue to celebrate our partnerships today as we take a closer look at the changes that happen to the individuals, families, groups, or communities that we have reached. The impact of our collaborations on the lives of those who needed medical care, burial assistance, immediate relief assistance, food aid, free public transport, and school supplies has been incredibly significant. And our delivery of public services have profoundly made a difference in the lives of our people. When we brought government programs to the communities through our satellite offices and extension offices, we essentially brought the government right to the doorsteps of Filipino homes. Essentially, we have two kinds of interventions. First, services that provide immediate help to citizens in distressing situations. And second, services that provide long-term solutions to social issues confronting our citizens. The first intervention supports people experiencing hunger, financial insecurity, medical crisis, and calamities. The second are initiatives that build the capacity of communities to address issues that impact their lives. Both initiatives aim to put Filipinos at the center of everything we do, where every Filipino has the opportunity to thrive and become participants in nation building. We received thousands of letters from groups all over the country expressing their desire to become recipients of the OVP flagship program, Magnegosyo Taday. And we also received letters from individuals expressing the same desire to become recipients of the program. Naisip namin, ang pag-unlad ay nagsisimula sa desisyon ng isang individual na maging kapaki-pakinabang. Kung kaya't binuksan natin sa OVP ang programa para sa mga individual na may pagnanais na maging produktibo para tulungan ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at ang kanyang komunidad. This is proof that our commitment-based partnerships gave birth to paglaom o paningkamot. And this makes our celebration even more meaningful and inspiring. Dahil ang paglaom o paningkamot o hope and the hard work are among the powerful life lessons that we should arm ourselves with and bring along with us to pursue our dreams. Hope and hard work strengthen the spirit and resolve to overcome times of despair, adversity, and desperation. One who works hard is one who hopes. Naitanim natin ang pag-asa at pagsisikap nang magdesisyon tayo na damayan ang ating Pilipino na nangangailangan ng tulong at nahihirapan sa buhay. Nahitabo kini human nga kita nagdesisyon nga mubarog sa katawhang Pilipino ug sa kanunay magmatinud-anon sa prinsipyo sa serbisyo publiko. Allow me then, ladies and gentlemen, to report to you and to the nation the progress of the programs and projects of the Office of the Vice President that were only made possible through your support. The Office of the Vice President continues to reach millions
of financially challenged families needing medical assistance. The Medical Assistance Program is a top OVP social service for Filipinos. In April 2023, we reached 22,970 Filipinos. From May 2023 to April 2024, our satellite office and OVP Central Office focused on enhancing our efficiency to support more Filipinos needing medical assistance. As a result, by April 2024, we quadrupled our reach and assisted 119,234 individuals. One of our beneficiaries was a boy from Eastern Samar. The 5-year-old boy had cerebral palsy, and his family's lack of financial security made the boy's medical situation even more challenging for them. His mother, Christine, sought our help through the OVP Eastern Visayas Satellite Office. His daily struggle living with cerebral palsy is shared by a family that constantly worries about the risk of him acquiring life-threatening respiratory health conditions. We donated a set of equipment that addresses the boy's respiratory issues. The best that we can do is to ensure that breathing becomes less difficult for him. With an increased reach, our medical assistance program disbursed 1 billion pesos in contrast to just 236 million pesos in April of last year. We thank our partner hospitals, pharmacies, and other social service providers for the success of our program. In April 2024, over 30,000 families accessed our burial assistance totaling 150 million pesos. Compared to last year's period, the program only assisted 6,175 families utilizing 30.8 million pesos. The 400% increase indicates a substantial expansion in the reach and impact of our burial assistance program. What started with a single beneficiary, we now have 12 people's organizations who are beneficiaries of the Magnegosyo Ka Dai program. Nakakatuwa ang kwento ng mga benepisyaryo natin. Makikita natin sa kanila ang likas na tibay ng loob ng mga Pilipino para lumaban upang magtagumpay sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Katulad na lang ng kwento ng mga miyembro ng Barangay Habag Fisher Folks Association sa Surigao del Sur. Mahirap ang kanilang buhay. May mga anak na pinag-aaral. Walang ibang pinagkakakitaan kundi ang pangingisda. Ngunit, hindi organisado ang mga mangingisda ng barangay. Kanya-kanya ang kanilang operasyon. Kanya-kanya rin sila sa pagharap ng mga problema at paghahanap ng solusyon. However, it only takes one person to initiate change. Isa si Danilo sa naglakas ng loob na hikayatin ang mga kapwa mangingisda na magtatag ng grupo. Alam ni Danilo na kapag organisado, maraming oportunidad ang magbubukas para sa kanila. At matapos nilang itatag ang Barangay Habag Fisher Folks Association, hindi lamang oportunidad ang nagbukas sa kanila, kundi pati pag-asa. Ang kasanatian sa Barangay Habag Fisher Folks Association nagpakita kanato sa pagtubo sa kooperasyon sa mga miyembro sa komunidad ug ang pagkusog sa ilahang maayong pagtagad sa usag-usa. Ang Barangay Habag Fisher Folks Association karon ang nag-unang supplier og isda sa ilang lugar ug mga sikbit nga barangay. Currently, 12 civil society organizations comprising over 26,000 members have benefited from the Magnegosyo Ka Dai entrepreneurial support. Each organization received 150,000 pesos for their livelihood projects. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng Mika, ang unang women's organization na tumanggap ng Magnegosyo Ka Dai Fund. Ang mga miyembro ng Mika ay nakapagkita sa akin noong Marso para ipaabot sa OVP ang kanilang pasasalamat sa kanilang narating
2 taon pagkatapos nila naging recipient ng programa. Dalan din nila ang application forms para sa akin dahil nais kong maging member ng MICA. I am saying this because I am deeply impressed by MICA's advocacy and how the group exemplified the message of hard work and hope. Magandang halimbawa para sa mga kababaihan ang MICA. Ang epekto ng pag-asenso ng MICA ay hindi lamang nakasentro sa kanilang organisasyon, umaabot din ito sa buong komunidad sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa mga aktibidad na naghihikayat ng aktibong partisipasyon ng mga kababaihan sa pagpaunlad ng kalidad ng buhay. Bukas ang mga negosyo Taday na alalayan ang mga grupo ng mga mangingisda, LGBT, mga babae, kabataan, senior citizens, PWD, mga driver ng tricycles at iba pa. Ngunit katulad ng nasabi ko, binuksan natin ang programang ito sa mga individual na handang bumangon, tulungan ang kanilang sarili at maging produktibong Pilipino. Mula May 2023 hanggang April 2024, ang Magnegosyo Taday ay nakapagbigay ng puhunan na aabot sa 15,000 para sa 17 na mga Pilipino para simulan ang kanilang sariling livelihood projects. Kabilang sa mga individual project proposals na tanggap ng OVP ay ang sari-sari stores, salon at livestock growing. Pinapangarap natin na mas marami pang mga grupo o individual mula sa mga komunidad ang maabot natin sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday. At OVP, we empower people to empower communities. And empowered communities build a strong, peaceful, and stable nation. Our Libreng Sakay program has assisted 735,202 Filipinos from May 2023 to April 2024. Since we started this project in 2022, we have already provided free transport services to 1.1 million Filipinos. Noong Marso, ipinakilala natin si Drew na isang residente ng Quezon Province bilang pang-1 milyong pasahero ng ating libreng sakay bus. Habang nasa Manila, naging pasahero siya ng libreng sakay mula sa Ortigas Station patungo sa Cubao Q-Mart. Nalaman natin na iyon ang unang pagkakataon na sumakay si Drew sa libreng sakay bus ng OVP. Our free transport service program has helped commuting students, the general public, and people like Drew and Emeline who works at a BPO company in Cebu. Kada adlaw gaatang si Emeline sa bus nga atong gi-assign diri sa Cebu. Tungod kay matod niya, doon na siya'y matigom gikan sa budget na alang unta sa pamasahe. Ang tinigom na plete, gamiton na lang sa lain pang mas importanteng galastusan sa panimalay. Mayroon na tayong 7 bus na nagbibigay ng libreng sakay sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Isa sa Bacolod, Cebu at Davao at 4 naman sa Metro Manila. Partner natin dito ang mga jackliner sa NCR, Valia Car Transit sa Bacolod at Cebu at Bachelor Express sa Davao. Maraming salamat sa inyong suporta ug tabang dili lamang sa OVP kundi sa atong mga nanginahanglan na katawhang Pilipino. Isa rin sa mga una nating ginawa noong 2022 ay pagpasok natin sa OVP ang pagtatayo ng Disaster Operations Center o DOC. Ang DOC ay siyang nangunguna sa mga relief operations ng ating tanggapan at ito rin ang namamahala ng ating kalusugan food trucks. May mga from May 2023 to April 2024, the DOC conducted 92 relief operations which served 205,692 families all over the country. During these operations, 39,138 relief
relief bags amounting to more than 37 million and 15,000 food bags amounting to more than 6 million were also provided. Isa sa mga nagawa ng OVP-DOC ang pagtulong sa mga biktima ng baha sa Lucena City noong Mayo. Ang ating team ay naghatid din ng tulong sa mga biktima ng baha sa Davao Region na umabot sa lampas 26,000 na pamilya sa pagsisimula ng 2024. Ang ating kalusugan food trucks naman ay naghatid ng pagkain sa mga relief responders na nandoon sa komunidad na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ako mismo ay sumaksi sa isang trauma session na ginawa para sa mga batang nakaligtas ng landslide sa probinsya. Nananawagan din tayo sa mga LGU na maging proactive sa pagresponde sa banta ng landslide, baha at iba pang kalamidad. Kabilang na dito ang paglilipat ng mga kababayan mula sa mga disaster risk areas sa mga ligtas na lugar. Pinalaman ka na magigunaan sa atong gikaingon nga malampusong nabuhat sa Vice Presidente. Tanawa og unsay nahimo sa iyang gamay nga budget mga kaigsunan. Unsay nabuhat sa Vice Presidente sa budget nga gihatag sa iha gikan sa buhatan sa presidente mga kaigalaan. Daghan taas-taas pa ni basig ugma pohon ato ning ipadayon mga kaigsunan. Mayong gabi Sir King ug maayong Pasko. Gikan kang Mang Giluloy ang ato ang heart sign atong tan-awon mga kaigalaan. Kang diri sa Hista. Mayong gabi din na kanimo ma'am. Basi nag teksto niya mura mag nipasar manggod ni og good eve Sir King, Merry Christmas og sa imong pamilya. Naadi ay nahabol na og tan-aw may kagilaan. Gikan kang ma'am diri sa Hista Mang Giluloy. Mayong gabi Sir King ug maayong Pasko. Emilita Dumagtoy, heart sign ni sila si Rener Kominal Iguna. Si Sinaida Santo Clidis. Godfrey Reyna, mayong gabi da sir. Jason Wright. Jason is right. Kay Jason is right man. Nelson Manligis Picante. Lane E. Las Rossi sa Palos o ni Ronel Kilay Human Kilay. Subli may kigsuunan. Happy birthday ngadto kang President Manny Lumanaw, ang regional president sa PDP nga nagsaulog sa iyang adlawng natawhan. Gikan sa tanang opisyalis may kiglaan sa Surigao PDP City Council, lagi pangunahan mga kigsunan ni Presmat Garcilaso. May pagpaminaw sa akong bro. Pirmin ako ni malimtan mga kaigsunan. Si bro Virgilio Bibot Argiles. May pagpaminaw sir. Og bilite happy birthday ngadto kang Dong James, kang Condrada Navalca. Bilite happy birthday to James Louis Caberio. Mayong pagpaminaw og happy holidays ngadto kang Mr. Wow ng Siargao, kang Sir John David Corpin, ug ngadto sa iyang kapikan sa kinabuhi nga si Doktora Chloe Digal Corpin og pamilya. Pagtimbaya usab ang kailangan ngadto kang Bong Florendo and family, gikan kang Prismat. Pagtimbaya nga happy holidays may kailangan ngadto kang kanhi Vice Governor og Provincial Board Member Attorney Junjun Igay, gikan kang Sekjen Dan Adorador.
Sir Junjun nga naidangat din sa ato ang syudad. Agaw ni Kakap Lolong Layson family. Mayong pagsaulog sa Kapaskuhan. Pagtimbaya usab gikan kang Charlene Hista ngadto kang kagawad June Parada. Sa segundo distrito mga kagilaan sa pagka pagpangayo magilan sa inyong pinakadakong suporta. Of course, gadto kang Kapitan Gary Simbit, segundo distrito gihapon board member may kagalaan. Pagtimbaya gikan kang Rodi Pagaura and Pagaura family. Pagtimbaya og maayong pagsaulog sa Kapaskuhan ngadto kang kanhi Mayor Nitoy Matugas, gikan kang Vice Buds Badang Cosinyero. Merry Christmas. Gikan kang paring Rene Lamanila og Mads Inday, Marilyn og Ryan Lamanilaw ngadto sa pamilyang Raso. Labi na kang paring Toto og Irene Razo. Of course, may kagalaan diya mismo sa Maharlika Nation. Naagi ni Mami Lucy Dison. Ngayon man kagalaan kang Hyundai o Daddy. Of course, kang that's Dundun, that's Prince, that's Lito. Og tanan natong kasangkayan din na mga kagalaan. Adto kang Sir Daryl og Ma'am Ivy sa Ives and Daryl Fruit Stand, kang Bibi Antolin utom sa tong mahinumduman may kiglan. Merry Christmas Mr. kay Mr. Mrs. Jade Andrada. Of course kadto kang Happy Holidays kadto kang LTO Chief Engineer Manuel del Carmen o Sir Dudong Alboro. Of course, ito kang Sir Kokoy Nang. Wala na oras may kailangan sa itong pagpanaguban sa tulumanong Crusada Reloaded. Bro Ansis sa MCGI, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparang partner sa Pikas Lawak, Sir Paing Agra og Sir Rusty Dahog, transmitter side may kaglaan Tokayo Bung Abad, SG on duty Richard Jaldi, Jason Clor og si Ryan Salvi Marapok. Og mapuhon sa samang taknaw istasyon kay kapanyagala sa kahanginan King Dilarusa nagpabiling nag-ingon, ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kay igsuunan. Dalaygo ng Diyos, may gabi. Ang maong programa Binayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya o walay labot kining maong istasyon. Rosada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Rosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Rosada.
Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Mohatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuyan. Rosada! Rosada! Papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White rose papaya. Na-double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Tanarawan ko andong kanira yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis? Dili ko talakaw oy. Tanawra ko nang kuan sa kuan o diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod karon. I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila aron kitang tanan healthy kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwan ka pa. Alang sa inyong hamugaway nga pagbiyahe, usa ka oras ug tunga na lang ang biyahe gikan sa Dapa pasimud sa Surigao ug gikan sa Surigao pasimud sa Dapa pinagi sa MV Shan Ferry 2 ug sa MV Nathan Ferry. Ani ang kining mga schedule sa MV Shan Ferry 2 ug MV Nathan Ferry 3 mugikan sa Surigao pasimud sa Dapa. MV Shan Ferry 2 alas 6 sa buntag ug ala 1 sa hapon. Mularga sa Dapa pasimud sa Surigao alas 10 sa buntag ug alas 3:30 sa hapon. Samtang ang Nathan Ferry 3 mugikan sa Dapa pasimud sa Surigao alas 6 sa buntag ug ala 1 sa hapon. Mugikan sa Surigao pasimud sa Dapa alas 10 sa buntag ug alas 3:30 sa hapon. Sakay na sa mga fast craft nga iya sa Evaristo Ansan Sea Transport Corporation. MV Shan Ferry 2 ug MV Nathan Ferry 3 usa ka oras ug tunga ang ilang biyahe. Samtang ang MV Precious Ferry mularga sa Surigao pasimud sa Dapa alas 4 sa kadlawon dayon mobalik sa Surigao gikan sa Dapa alas 9:30 sa buntag. Sa dugang mga impormasyon, bisitahi ang ilang mga ticketing outlet haduol kaninyo or pwedeng mag-book sa inyong ticket online sa www.barcota.com. Evaristo Ansan Sea Transport Corporation para sa mga Surigao. And I take you to my destiny. Thinking about you all the time. Paminaunta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Syrup. Ako si Glenn Ortega, taga Katitang, Malaybalay City. Mga katuway ko paggamit sa Vitron. Para sa akong mga anak, kauna, problema ko magpakaon sa ila. Sa dihang inom na ako sila Vitron. Mga pila lang kaadlaw, nakita na ko yung TikTok. Pila na yung mismo mga iyo sa pagkaon. Ako kayo ko pasalamat sa Vitron. Kay epektibo yung kayo. Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan. Ang layo na ng narating mo. Parang Tanduay. 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang. Makakarating ka rin. Taas baso ng Tanduay. Drink responsibly. Taas baso sa 170 years ng tibay. Tanduay Rum. Drink responsibly. Imailhan sa gisaligang produkto ang pagpasidungog sa nagkadaiyang institusyon dungan sa mga katuigan sa paghatag og kahupayan sa mga balatian. Ang Herbalaya giila isip de kalidad nga produkto sa Asia Pacific Awards Council, Q Asia National Product Quality Excellence Award ug Elite Business Award. Pipila lamang kini sa mga pagpamatuod nga ang Herbalaya Liniment Oil luwas nga masaligan sa sakit sa ulo ug kalawasan. Ingon man ang iladong journalist, public servant ug beauty health and wellness ambassadress nga si Nina Taduran, kumbinsido sa kaepektibo niini. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa siguradong ligtas. Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Nagtitiis ka pa ba sa malabong paningin? Hanap mo ba ay good quality eye check-up? Narito na ang pamaskong handog ng Vintage Eye Care.
ang optical ng Masa, the widest optical lens, frames, and sunglasses. Get the special promo package sale and buy complete eyeglasses single vision and double vision for only 400 pesos and bleeding eyeglasses for 60 pesos only and free eye checkup. Vintage Eye Care, ang optical ng Masa, sa Nicolas Street in France Central City Suites, Old PNB Bank, Surigao City. Also available at Vintage Optical Express and Prestige Eye Care branches nationwide, where you can buy the best for less. Only at Vintage Eye Care, ang optical ng Masa. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maigsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan, at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maigsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Virginia Romanos, 71. Fortune Homes, Lanang, Davao City.